Isang magabuluhang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo kami sa isa na namang talakayan na siguradong kapakipakinabang, lalo na sa ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Ngayong araw, tatalakayan natin ang isang napakahalagang batas na may direktang epekto sa kanilang kinabukasan. Ang usaping ito ay may malaking papel sa papabagaan ng buhay ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Kaya siguradong marami kayong mapupulot na mahalagang impormasyon. Pag-usapan natin ang RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Isang batas na nalalayong burahin ang pagkakautang ng ating mga benepisyaryo sa lupaing kanilang sinasaka. At para matulungan tayong mas maunawaan ang batas na ito, kasama natin ngayong umaga ang isang eksperto sa batas at agrarian reform. Walang iba kundi si Assistant Regional Director for Operations ng DAR Region 12, Attorney Rahel S. Saga. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga sa inyo, kasamang Emir at sa lahat po ng tagapakinig ng programang ito. Isang karangalan po na makasama kayo sa umagang ito upang talakayin ang isang mahalagang bagay na may epekto sa ating mga agrarian reform beneficiaries at iba pang tao na may pag-aari ng lupa na ginawad po ng gobyerno natin. Okay, daghang salamat, Attorney Saga. Talagang napanahon na, Attorney, nga madunggan sa ato mga mag-uuma sa General Santos, South Cotabato, Sarangani, Interregion 12. Kung unsa ka importante nga mamahimo silang agrarian reform beneficiaries sa dugay ng panahon ng paghuwat nga makaangkon og mga oportunidad sa tong gobyerno, Attorney. Okay. Salamat kasamang Emir, nagbisaya ka. Kay murag maglisod ko og Tagalog nga dire-diretsyon, no? So, mahalaga po na talakayin natin to. Malaking oportunidad po ito, hindi lang po sa amin sa DAR at sa iba pa pong tao. Kaya makakabuti pong talakayin natin na mas detalyado yung batas na binanggit niyo, yung Republic Act 11953 upang maunawaan ng lahat din po sa maraming nagtatanong kung ano ba ang benepisyo nito, ano ba ang proseso nito, at sino po ba ang kasama sa batas na ito. Okay, Attorney, siguradong daghan sa mga mag-uuma karon nagtutok sa tuang programa. Daghan silang gusto mahibaw-an, imbis nga ang problema niya kito ang utang sa tong yuta, basi ma-embargo, marimati. Now, unsay mga proseso, Attorney, ang maangko na gyud sa mga mag-uuma ang tinuuray nga agraryo? Okay, ganito po kasamang Emir, no? Mura lang siya palabas, no, nga Sa telenovela. telenovela, no, na may madalas na ay plot twist nga nagapablisod sa atong mag-uuma, no. So diri ang istorya na agwi balaod, no, may twist na para ang kalisod sa magsasaka nga ginatawag nato karon nga agrarian reform beneficiaries, no, mapagaan sa pamamagitan ng batas na ito. Okay, Attorney, daghang gyud mangutana sa ato mga mag-uuma. Unsa gyud ni ka importante kining RA 11953, Attorney? Asim din mong pagpasabot sa ato mga mag-uuma, Attorney Saga. Okay, sige, para maintindihan natin yung tinatawag na batas na nagtatanggal sa kabug-aton, no, sa atong mga agrarian reform beneficiaries na atay, kung mahinumduman ninyo, na ay gisa batas itong Republic Act 11953, no, isa ka balaod nga ang ihang tumong, no, ang iyang layunin tanggalon ang mga nangabilin nga utang sa atoang agrarian reform beneficiaries, no, na ilahang dugay na nga saka, matagal na nilang sinasaka, no. So sa madaling sabi, ang mga benepisyaryo ng reformang agraryo na may hindi pa nababayarang amortization nga ginatawag, na aman sila ginabayaran, no, na so na ay kondisyon, nakadawat sila o ginatawag nga CLOA title, pero naagid obligasyon nga bayaran. Pero ang 11953 ay nagsasabing burahin na natin yung utang ninyo. Kasamang Emir, isa po kasi talaga sa problema ng mga magsasaka itong amortization, no. So isa ho itong malaking ginhawa, no, para sa kanila dahil
sa halip na intindihin yung utang, maari na nila tong ituon sa ibang atensyon sa pagpapalago ng kanilang lupa. Alalahanin ho natin, noon bago na isabatas ito, isa pong isaho sa grounds, no, para matanggalan ng karapatan yung agrarian reform beneficiary sa kanilang lupang sinasaka. Pag 3 taon ho, hindi nila nababayaran yung amortization. So alalahanin niyo yung 3 taon, marami po sa ating magsasaka na hirap na hindi nakakabayad ng amortization. Aba, napakagandang balita niyan, attorney. Ibig sabihin, malaking ginhawa ito para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Hindi nila kailangang isangha ilang mga kalabaw o ban pa nila mga gamit silang pagsaka aron lang mabayaran ilang mga kautangan, attorney, nga malukat ilang nangiyuta. Apo, isang magandang balita dahil hindi na nila kailangan pumila sa 5-6 sa lahat ng ano, no? Oo, isa ho itong kailangan nating tutukan. Yung lahat ho, no, na may utang ay ipoproseso po ng DAR upang lahat ng problema nila yung nakalagay sa kondisyon na kailangan nilang bayaran matanggal. O sa ilalim ng RA 11953, automatic na mabubura ang kanilang natitirang utang sa lupa kasama ng interes at iba pang kaugnay na bayarin. Kasamang Emir, ito po yung kailangan natin alalahanin. Meron ho tayong katulong sa pagpapatupad ng batas na ito, meron pong ahensya maliban po sa DAR. Okay. Attorney, tiyak na marami sa ating mga agrarian reform beneficiaries ang sabik na malaman kung paano at kailan nila mararamdaman ang benepisyong hatid ng batas na ito. May mga kailangan ba silang gawin, attorney, o iproseso o kusa na ba itong ipapatupad para sa kanila? Okay po. Ini-encourage, niyayaya ko po yung lahat ng agrarian reform beneficiary na meron po itong listahan, kasamang Emir, kung sino po yung mga taong kwalipikado, no? May listahan po ito na nasa opisina ng bawat provincial office at saka DARMO, no? So hindi sila kailangan pumila, no? Mabilis po itong papuproseso nito. Hindi ito parang application na kailangan aprobahan pa. I-check lang po nila kung kasama sa tinanggalan o binura yung utang, no? Kasama ba ito doon sa listahan ng mga naburang utang po ng agrarian reform beneficiary? Naku, attorney, siguradong napakalaking gaan yan sa loob ng ating mga benepisyaryo ng agraryo. Kung dati ang bayarin sa lupa ang laging iniisip nila, ngayon naman, isa na itong alaalang pwede nilang ibaon sa lupa, attorney. Pero siyempre, attorney, gusto nilang malaman kung paano mo ito ipapatupad sa aktual, ano ang mga hakbang na ginagawa ng DAR upang masigurong maayos at mabilis na mapatupad itong batas na ito, Okay. attorney. Ganito, gaya na ho ng sinabi ko kanina, meron tayong kasamang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad nito. Meron po tayong tinatawag na CARP Implementing Agencies. Kasama po dito sa pagproseso yung Land Bank of the Philippines at saka Registry of Deeds. Alalahanin ho natin, ang meron pong maliban sa DAR, ang may hawak po ng utang ng agrarian reform beneficiaries ay yung Land Bank of the Philippines. So sila ho yung may listahan nito. No, so meron pong coordination lagi, no, na ginagawa si Department of Agrarian Reform sa Land Bank of the Philippines. Gusto ko lang pong balikan bago po na isabatas yung 11953, yung listahan po ay ni-reconcile. Paano ba to? Inayos po ng Land Bank at saka ng DAR. Ito po yung pinasa nila sa Kongreso. Para itong listahan na ito, ma-determine ng Kongreso kung magkano ba talaga yung utang na kailangan na i-condone o burahin at sino-sinong agrarian reform beneficiaries ito. So ito po yung kailangan na bantayan natin kung kasama ba sa listahan yung lupa natin na binura yung utang. Naku, attorney, nakakainis yan. Akala mo sa iyo na, yun pala sa iba napunta. Parang na-friendzone lang ba? Kaya para maiwasan ang ganitong sitwasyon, paano may sigurong nasa listahan ang ating mga agrarian reform beneficiaries, attorney? Okay, parang love life lang ano. Okay po, kasamang Emir. Para masigurado na ng isang agrarian reform beneficiary, no?
ini-encourage po namin na bisitahin po yung mga opisinang pinakamalapit na opisina sa inyo, kung saan matatagpuan din yung lupang sinasaka ninyo. Kung ito ay nasa Sarangani, anong munisipyo, doon po kayo makipag-ugnayan, no? I-verify nyo po yung pangalan, no? Kung meron kayong records, alam niyo yung CLOA title or EP title, mas mahalaga para mas mabilis ang pagproseso ng pagbubura ng inyong utang kung may utang kayo. Okay, ayos attorney. Siguraduhin lang na nasa listahan at makukuha na ang benepisyo. Okay po. Malaking tulong po talaga ito kasamang Emir. No? Alalahanin po natin, may absolute ownership na. Once na mabura po yung utang, no? Mawawala, sa'yo na yung lupa, no? Wala nang utang na babayaran, magagamit na ng ating ARBs ang kanilang lupa, no? Yung kita nila, alalahanin natin, hindi na po pambayad doon sa utang. Pwede nang ibili ng pataba, makinarya at iba pa upang lalago yung kanilang pagsasaka at tataas yung income nila. Okay. Pero attorney, paano nga ba makikinabang dito ang ating mga magsasaka, attorney? Anong epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Okay po. Malaki po talaga ang epekto nito. Sobrang laki po. Bakit? Yung agam-agam nila, alalahanin, alam ho nila na may utang pa sila. Alam nila yon. Pero dahil meron ng batas, no? Hindi na nila kailangan isipin yung utang sa gobyerno. Wala na silang utang. So mas magaan ang kanilang buhay, no? Alalahanin natin na isa ito sa pahirap sa ating mga magsasaka. So instead, mas magiging productive po sila at mas malaki na ang kikitain nila. Hindi na ho talaga sila mangungutang sa mga ibang tao, no? Para lang bayaran din yung utang sa gobyerno. So, mabura na po talaga kasamang Emir. Okay. Kaya pala, attorney, may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Pero sa kaso ng ating mga ARBs, kahit hindi na nila bayaran ang lupa, may aanihin pa rin, attorney. Yes po, kasamang Emir, no? Parang bonus harvest ito, no? Zero, nagsa-start ka, wala ka na talagang iisipin. Wala nang utang, pero tuloy pa rin ang ani at kabuhayan. Ganun kahalaga itong batas na ito. Ang kagandahan nito, alalahanin natin, mas makapag-focus yung ating mga agrarian reform beneficiaries, no, na magpalago ang kanila, imbis na isipin yung gaano kabigat, no, kung ilang taon mo yun na utang, alalahanin pag may utang kasamang Emir, mabigat talaga yan, no? So mas yung pera na intended po, no, papunta na sa puhunan, kagamitan, anumang pangangailangan ng pamilya, mas masarap magtanim kung walang utang. At lahat ng kikitain mo, ay hindi ka na magtatabi para sa amortization. Okay, attorney, napakalaking ginhawa na para sa ating mga agrarian reform beneficiaries ang pagkakansilan ng kanilang utang. Pero siyempre, hindi lang dito natatapos ang suporta ng gobyerno, attorney, di ba? Ano ba ang iba pang tulong o programa na maaaring matanggap ng ating mga ARBs para sa mas mapalakas pa at mapalago ang kanilang sakahan at kabuhayan, attorney? Okay, kasamang Emir, ganito yon. Pag naririnig po ang DAR, ang iniisip ng tao, pamamahagi lang ng lupa. Sinigurado po ng batas agraryo na hindi lang po pamamahagi, pagbubura ng utang, no? Yung ibibigay sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform, kasama ito yung ibang suporta. Nasa batas po yun ng RA 6657, yung sinasabing support services. Hindi po iiwan ng gobyerno ang mga agrarian reform beneficiaries. Meron po itong kasamang farm inputs, makinarya at pagsasanay upang mapalakas ang kanilang produksyon. So, baka gusto ko lang itama yun kasamang Emir. Merong kasama, marami na po kaming ARBs na nakatanggap ng mga makinarya dito sa Region 12. Ang dami na po at lumago ang kanilang kabuhayan. Kaya ang ganda naman ng programa yan, attorney. Hindi lang sila basta-basta binibigyan ng lupa,
kundi may kasamang suporta para masigurong aasinso sila. Hindi lang isda ang ibinibigay, kundi pamimingwit din para tuloy-tuloy ang huli. Ba, attorney? Yes po, 'di ba? Parang ano lang 'yan, sinasabi natin na hindi mo lang siya bibigyan, no? Kailangan mo siyang turuan kung paano mangisda, paano pagtamang pagsasaka sa lupang ginawad sa kanila. Okay, attorney. Napakalaking tulong ng mga paliwanag ninyo tungkol sa Republic Act 11953 at sa iba pang suportang maaring matanggap ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Siguradong marami sa ating mga tagapakinig ang mas lumawak ang kaalaman tungkol sa batas na ito. Bago tayo magtapos, attorney, ano pang inyong mensahe sa ating mga ARBs na nakikinig ngayon? Ano ang nais ninyong iparating sa kanila upang mas lalo silang ma-inspired at mapalakas ang kanilang loob sa pagharap sa bagong oportunidad na ito, attorney? Okay, maraming salamat kasamang Emir. Alam kong ilang taon kayong naghintay, no? Itong batas na ito ay para sa inyo. Ang isa itong pagkilala sa kontribusyon ng magsasaka. Alalahanin ho natin na walang magsasaka, wala tayong kakainin. Yung food security na sinasabi, dapat alalahanin natin sa bawat nakikinig ngayon, contribution ito ng magsasaka, no? So isang hakbang ito, no, para sa maginhawang bukas. Alam naman natin, no, na yung pagsisika, pagtitiis ay sa pamamagitan ng batas na ito, hindi na magiging pabigat sa inyo yung sinasabing amortization ng lupa. Ngayon, wala nang utang na iisipin, wala nang pangambang, baka hindi matapos ang hulog kayo na hong tunay na may-ari ng lupa ng inyong sinasaka. Magtulungan po tayo, pagyamanin nyo yung lupang sinasaka. Kami ho sa Department of Agrarian, instrumento lang ho talaga kami. So lahat po, kung wala kayo, wala din po kami ngayon. So maraming salamat po sa inyong tulong, mga agrarian reform beneficiary. Hindi kayo nag-isa sa laban na ito. Kasama nyo ang Department of Agrarian Reform, no? Kailangan namin ang inyong kooperasyon at nandito kami lagi kung ano man yung kailangan nyo. Ang pagpapaliwanag, bukas po ang opisina ng DAR para ho sa inyo. Okay po, Ing-ani kasamang Emir, ito lang po yung hinihingi ko sa mga tao, lalo na po yung agrarian reform beneficiaries, no? Marami pong nagpapakilalang taga-DAR o kung may lalapit sa inyo na gustong tumulong para kung anumang proseso sa DAR, gusto kong iparating na libre po yung serbisyo ng DAR. Kung anuman yung mga legal assistance, libre po yung serbisyo ng DAR, no? Baka mas kampo kayo, baka merong nagsasabi na may bayad po yung sa pagproseso ng 11953. Pag pumunta po kayo, wala pong hingi na pera sa inyo. May proseso lang po talagang susundin at alalahanin po natin bago mabura ito, may proseso. Kasama natin sa pag-implement ang ROD. Bago tatawid, kung nakikita nyo po yung titulo nyo sa likod nito, may nakalagay dyan na malabo na po yan, encumbrance, no? Ibig sabihin, encumbrance na nakalagay, yan yung utang, kumbaga ebidensya na may utang kayo sa Land Bank of the Philippines. So, kailangan tanggalin po ito at dadaan po sa ROB. No? So, may document po, yung sinasabi natin, nakaligtaan ko kanina, yung Certificate of Condonation. So, meron pong certificate na kukunin po at ilalagay po yung pangalan at kung magkano yung ikukondone o buburahin na utang. So yun po, nakalimutan ko kanina kasamang Emir, yung pangalan makikita po, no? So inihingi ko po ang lahat ng agrarian reform beneficiaries o yung mga naiwan. Kasi ho, baka yung matitulo po, matagal na issue. Yung dating nakalagay sa CLOA title ay patay na. Yung mga heirs po, ibig sabihin yung mga naiwang anak or asawa ay pumunta po sa makipag-ugnayan kasamang Emir. Yung sinasabi ko kanina, wag po kayo magtanong sa ibang ahensya.
Pagtungkol po sa pagbubura ng utang under RA 11953, ang tamang ahensya po ay ang Department of Agrarian Reform. Maari kayong bumisita sa sinasabi nilang DARMO, no? Sa municipal level or sa DARPO, yun yung provincial level, no? So, kung hindi pa sapat yung dalawang opisina na yon, pumunta po kayo sa opisina namin, DAR Regional Office. Nasa Marbel po ito. Napaganda ng inyong mensahe, Attorney Saga. Talagang ramdam natin ang sinseridad ng gobyerno sa pagbibigay ng tunay na kalayaan sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Hindi lang ito tungkol sa pagbura ng utang, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagong simula, isang pagkakataong makabangon o masinso at patuloy na pagyamanin ang lupaing ipinagkaloob sa kanila. Ang hamon ngayon ay kung paano natin gagamitin ang biyayang ito. Patuloy tayong magsikap, magtulungan at maging responsable sa pag-aalaga ng ating mga lupain. Dahil sa huli, ang tagumpay ng agrarian reform ay hindi lang nasusukat sa libreng lupa, kundi sa kung paano natin ito napakikinabangan para sa mas maunlad na buhay. Muli, maraming salamat, Attorney Saga, sa inyong malinaw at makabuluhang paliwanag. Sigurado akong mas maniwanagan ng ating mga tagapakinig sa benepisyong hatid ng RA 11953. Mabuhay po kayo at mabuhay ang ating mga magsasaka.